Yes, we are here to thank the Lord, to praise the Lord. Forever we give thanks to you, Lord. Hallelujah. His love endures forever. He is good.
last forever. Through all generations, O God, your love is always there. And we thank you so much, O God. We praise you. We adore you, O God.
Lord God, you are above all things, O God. You are above all thrones. You are above all kings. You are all above. You're above all everything, Panginoon. You are our King of Kings and our Lord of Lords, O God. Karapat-dapat ka lamang namin, Panginoon, purihin at sambahin sa oras na ito, Panginoon. We thank you, God, for revealing us kung sino ka, Panginoon, sa buhay namin. We thank you so much, God, for revealing us, O God, who you are, who truly you are, Panginoon, sa buhay namin. We praise you and we glorify you, O God. And Lord God, this time, I pray, Lord God, for you to continually be with us, O God. And even, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na narito, O God. Lord God, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na narito, na sinusubok, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Lord God, it's my prayer that may continue to strengthen them, their faith and their spiritual life, O God, na patuloy din silang mag-continue to pursue their spiritual journey, Panginoon, dito sa mundo. Continue, O God, na patuloy din silang palakasin through your words, O God, and through the leading of your Holy Spirit, Panginoon. And Lord God, I also pray for those who are sick right now, sa may mga karamdaman, Panginoon. Lord God, it's my prayer that may continue to extend your healing hands to them from head to toe, Panginoon, na anuman po yung karamdaman na kanilang mga nararamdaman ngayon, they will be healed in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, nothing is impossible to you. Ito rin po ang aming pinanghahawakan ng mga salita mo, Panginoon. At ganun din, Lord, kung gaano ka nagpagaling noon, maging sa ngayon, Panginoon, ay mararamdaman ng bawat isang kagalingan na nagmumula, Panginoon, sa iyo. And Lord God, sa bawat isa din, Panginoon, na may mga dinidesire sa mga puso, Panginoon, Lord God, it's my prayer as well, that may you continue to grant the desires of their hearts in accordance to your will, O God. And Lord, may your will be done sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And Lord God, sa mga kapatiran man namin, Panginoon, na may mga doubt, Panginoon, maging Lord God, sa dadalawang isip, Panginoon, Lord God, I pray that may continue, O God, na bigyan sila ng kalinawagan to continually follow you and to obey you, Panginoon, and to serve you, Panginoon, in spirit and in truth, Lord God. Lord, we thank you so much, God, for everything. Sa bawat isa sa amin, maging sa aming buong pamilya, continue, Lord, na ikaw yung kumilos at manguna, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mapapurihan namin. Ikaw ang siyang patuloy na may taas namin sa araw na ito, Panginoon. So, Lord, we entrust to you everything. Even, Lord God, our lives to you, we commit it all to you, Panginoon. So, Lord, ikaw na po ang manguna at kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord God, sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Amen. Okay po, manatili po tayong nakatayo at samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating banal na aklat sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Okay na po ba? Ito po ang nakasaad, paghahanda sa panalangkot. Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun na at dating kanang kamay ni Moises, patay na ang likod kong si Moises. Pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo ng ilog Jordan patungo sa lupaing pinagkakaloob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong maaabot. For ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga, ang bundok ng Libano, sa timog, ang ilang,
Sa silangan, ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Hindi ka matatalo ni Numan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paano sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. 7. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautusan binigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang tinatagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Last verse po. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Amen po. Makakaupo na po lahat. Are we blessed? Amen. Are we blessed? Amen. Amen. So, bago po tayo magsimula sa banal na salita ng Panginoon, sa hapong ito, tayo po muna ay manandalyang manalangin. Muli, Panginoon, salamat sa oras na ito na ipinagkaloob nyo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nabasa, Panginoon. Patuloy na ilibing mo sa amin at patuloy din namin matanggap at maunawaan ang mga salita mo, Panginoon, sa hapong ito. Ikaw ang kumuusap sa bawat isa at patuloy na maging klarado sa bawat isa sa amin ang mga naisin mong ituro sa amin sa hapong ito. Ikaw ang mapapurihan, ikaw may taas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, it's once a privilege, once again, na mag-share ng salita ng Panginoon this afternoon. No po? So, before natin himay-himayin ang salita ng Panginoon, I just want you to see this picture kung makaka-relate po tayo. Sino po dito yung nakaranas na naglaro nung bata pa ng follow the leader? Yes. Kailangan na ako lang po, no? Lahat po ata tayo, no? Follow the leader. No? So, sa follow the leader na laro, simple lang po yung idea ng larong ito. Kung sino yung leader, kung ano yung gagawin ng leader, gagawin natin. Gagawin ng mga followers. Tama? Kung tatakbo yung leader, tatakbo ka din na follower. No, kung sasayaw yung leader, sasayaw ka din. Pero don't worry, hindi po natin yung gagawin ngayon. No? Hindi po natin yung gagawin. No? Masaya po ang maging follower. Tama? Nung bata tayo. Masaya din po yung maging leader. Tama po? Pero may challenge yung pagiging leader. No? Nung bata pa tayo, nag-e-enjoy tayo. Pero nung tayo tumatanda na, na lumalaki na, no, natutunan po natin na ang tunay po na pamumuno ay hindi po laro. No? Leadership has a responsibility. Responsibility na hindi po siya madali. No? Kasi kapag tama po ang direction ng leader, no, makakatulong po ito sa mga taong sumusunod. Tama po? Pero kapag hindi po tama or kapag mali ang direction ng leader, maaaring maligaw o mapahamak yung mga followers. Sad to say, no, sa bansa natin sa Pinas, ano pong nangyayari? Kung maayos lamang po yung pamumuno ng mga leaders natin, maging maayos sana. No, kaayusan sana yung makikita natin sa Pinas. Pero, kung titignan din natin kasi maraming mga leaders doon sa sarili nating bansa na namumuno sila sa mga hindi magandang gawain. Kaya ganun po yung nangyayari. So, makikita po natin yung ganitong uri ng leadership
or yung leadership na challenge sa buhay po ni Joshua. It's all about leadership. Now, for 40 years po, ang mga Israelita po ay naligaw-ligaw sa wilderness. Imagine 40 years. Kung tutuusin, kung titignan natin yung mapa, pabalik-balik lang yung ruta nila. Bakit? Because they disobeyed disobeyed God. No? Sila po ay nagsuway sa Panginoon at nakulang po yung kanilang pananampalataya. They lack of faith. That's why nagtagal po sila sa wilderness. No po. So, nung time po na ready na ang mga Israelita na pumunta po sa Promised Land, kasi yun po yung purpose kung bakit sila nasa wilderness is para pumunta sila sa Promised Land. But because of their disobedience and lack of faith, nandun na paikot-ikot lang sila doon. So, the time na ready na silang pumunta sa Promised Land, no, may problema. Ano yung sinabi sa verse natin kanina? Namatay si Moises. Sino na kaya yung maglilid sa kanila? No? So, sa time po na namatay si Moises, ang taong tinawag po ng Diyos na pumalit kay Moises ay si Joshua. No? Si Joshua po ay isang military commander. Marami din po siyang mga battle na napagtagumpayan. And siya rin po yung assistant ni Moises. That's why siya rin po ay tinawag ng Diyos. So imagine yung responsibility na hahawakan ni Joshua. Moises was a great leader. Yun isang challenge doon. Sa real life din natin, kapag may naunang leader na, may mas naunang leader sa atin, nandun din yung pressure, tama? Lalong na kapag great yung leader na sinundan natin. Ganon din kay Joshua, no? Malaki pong responsibilities yung maipapasa kay Joshua. And si Joshua din po, siya rin po yung magli-lead sa large na nation. No, malawak na nasyon yung kanyang ililid. At hindi lamang po yun. He would also face powerful enemies. Makakaharap din po siya ng mga malalakas na mga, anong Tagalog po sa enemy? Kalaban. No? And hindi lang din po yun, he was also leading people na may history na ng complaining. Mareklamo ang mga Israelita. Stubbornness. Katigasan ng ulo, and at the same time, rebellion. No? Nagre-rebel din po yung mga Israelita. So, kung titignan po natin, napakalaki yung responsibility na meron si Joshua. But then, kung titignan po natin sa verse na binasa natin kanina, no, ito lang po yung i-emphasize po natin this time, sa 6, 7, and 9, kung mapapansin po natin, 3 times po na naulit yung phrase na be strong and courageous. Kasi may pinupunto po dyan ang Panginoon. No? Bakit po kailangan ni Joshua na maging malakas at maging matapang? Because Joshua's confidence was not supposed to come from who Joshua was. Hindi dapat yung kumpiyansa or yung kalakasan or kakayahan, katapangan ni Joshua ay magmumula sa kanyang sarili mismo, kundi galing pa rin sa Diyos. No? So, ang tunay po ng sekreto ng tagumpay po ni Joshua sa mga previous na battle niya is because hindi sa kanyang talino, hindi sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa pagpapasakop niya sa Diyos. No? Yan po yung susi ng kanyang tagumpay. Nung tinawag po si Joshua, or nung nagsalita po ang Diyos, nakinig po si Joshua. At nung nag-utos ang Diyos, inutusan ng Diyos si Joshua, sumunod din po si Joshua. Yan po ang dahilan kung bakit po siya po ay nagtagumpay. And now, ang message ng Panginoon sa atin sa hapong ito is about step into the unknown. Ano po yung sa Tagalog, no? Or in other terms, no, sa English, to move forward into a situation that you cannot fully predict
understand, or control. Ito yung paghakbang patungo sa hindi po natin mapipredict, hindi natin alam, hindi natin kontrolado, at hindi din po natin naiintindihan. Sino po dito ngayon ang napakaisip nito? Bakit kaya ako nandito sa Japan? No? Alam po ba natin yung reason kung bakit nandito po tayo? Alam po ba natin? Para magtrabaho at para makapag-ipon. Nakikita rin po ba natin yung other perspective other than that? No? And sa buhay din po natin, no, when God calls us to something, He also gives us what we need. No? Kung dito po kay Joshua, maring hindi niya alam yung ano yung mangyayari. Nung sa pagtawag ng Diyos sa kanya, hindi niya alam yung mangyayari. Hindi niya alam kung ano yung susunod na gagawin niya. Hindi din niya alam kung ano yung haharapin niyang mga kalaban. Hindi din niya alam kung paano niya malalagpasan yung mga obstacles na nandun sa harap niya. No? And then sa buhay din po natin, maaaring hindi din po natin alam lahat ng mangyayari sa buhay natin. In 5 years from now, nakikita po ba natin or alam na po ba natin kung ano yung mangyayari sa buhay natin? No? How about in 2 years? Alam na po ba natin kung ano yung mangyayari sa atin? Wala po tayong alam. No? Lahat po tayo hindi po talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. No? May mga iba na natutulog na. No? Hindi po natin yun masabi. No? May mga iba nagtatrabaho pa. No? May mga iba nagsisitting pretty na. No? Hindi po natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. Pati nga bukas, hindi din natin alam kung anong mangyayari. No? Maaring may mga uncertainties din po tayo. Maaring may mga takot din tayong nararamdaman. Maaring makakaramdam din tayo na parang hindi din tayo sapat sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. No? But then, ito po ang tandaan po natin, ang Diyos, kapag ang Diyos ang tumawag po sa atin, hindi po niya tayo iiwan na harapin yung calling na iyon ng mag-isa. Kagaya po kay Joshua. May pinanghahawakan po si Joshua. So dito po sa story ni Joshua, meron lang po tayong 4 na bagay na kailangan nating malaman. So sa tanong po na ito, when God calls us to step into the unknown, what do we need to move forward? Kapag ang Diyos ang tumawag sa atin na gawin ang isang bagay na hindi po natin alam, or kapag ang Diyos ang tumawag sa atin na pumunta sa ibang lugar na hindi natin alam, no, or yung mga gawin yung isang bagay na mabibigat, no, ano po ba yung kailangan natin para patuloy tayong tumugon sa tawag ng Panginoon? First one is, we need the strength. Strength to do what God has called us to do. Sa verse po natin, ang sabi sa verse 9, have I not commanded you, be strong. Ang be strong na yan, it emphasizes the strength. Kalakasan. No po? So when God was giving Joshua the great responsibility, yung sinabi natin kanina, he was going to lead the Israelites, it was not easy assignment. Hindi lang siya pang isahang araw lang. You know? Habang sila'y nasa journey papuntang Promised Land, bit-bit niya or kasama niya lagi po ang mga Israelita. So, Joshua needed strength. No? Hindi naman po siya simply na physical strength. Yung strength po na to is the strength of faith, the strength of courage, the strength of character, and the strength of commitment. Yun po yung kailangan ni Joshua. No, sa buhay din po natin minsan, kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin, karamihan, may pumapasok po ito sa isipan natin na sabi natin na kung sinabi ng Panginoon na you do this to for the ministry, minsan ang pumapasok, kaya ko ba ito? No. Sabi nila, sister, brother, ikaw din, magtuturo ka din po ng Sunday school. No. Anong nasa isip natin? Kaya ko kaya? No. Sapat ba yung kakayahan ko? Sapat ba yung kaalaman ko? Paano kung hindi ko magawa? Yun yung mga common na tanong na tinatanong po natin sa isipan natin. No? And, but God, no?
ang galing, no? Kasi ang Panginoon, hindi naman niya sinabi kay Joshua na, Joshua, since na may enough strength ka na, since na strong ka na, kaya ikaw yung tinatawag ko. Hindi naman yun yung sinabi ng Panginoon sa kanya. But then, God reminded Joshua that He would be with him. No? Yung sa pagsabi ng Panginoon sa kanya na be strong, it also emphasizes that the strength ay ibibigay ng Diyos sa kanya. No? Na lagi siyang sasamahan po ng Panginoon. So sa lahat po ng ipinapagawa ng Panginoon sa atin, hindi po madali. No, hindi po madali. May mga pagkakataon din na may pinapagawa ang Diyos na mas malaki kaysa sa kakayahan natin. Tama? No? May mga responsibilities din na mabibigat. May mga challenges din na mahihirap. At may mga bagay din na hindi po natin alam kung paano haharapin. No, yung pag-decide na nga lang ng ulam mamaya, ang hirap mag-decide. Tama po. How much more sa pagresolba ng mga problema na ating kinakaharap. No? So, sabi ko dito, our weakness does not disqualify us from God's calling. Lahat po tayo may kahinaan. Hindi po always na malakas po tayo. May mga weaknesses din po tayo. Pero ito rin po yung lagi pong tumatatak sa akin na isang advice ni D.S. Ham. Sabi niya, do not disqualify yourself to the ministry God entrusted you. Sabi niya, wala rin po tayong karapatang i-disqualify yung sarili natin sa ministry. Huwag natin i-disqualify na sabi natin na ganito lang ako, kaya dito lang ako. Hindi ako pwedeng magturo, hindi ako pwedeng kumanta, hindi din ako pwedeng makihalubilo sa iba kasi ganito ako. No. We don't have the right to disqualify ourselves. No. Dahil ang Diyos, kapag tayo tinawag ng Diyos, qualified po tayo sa paningin ng Panginoon. No. Isaiah 41:10 says, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Isa po siya sa pinaka maano po na promise ng Panginoon. Ang ganda po ng promise ng Panginoon na yan. And that is God's assurance sa bawat isa. Hindi po tayo tinawag ng Diyos at pagkatapos iniwan na gawin lang ng mag-isa. Nandun yung promise ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng lakas at tutulungan din po tayo. The same was true sa Philippians 4:13. Ito po ay sinabi ni Pablo. Sa time na nakaranas si Pablo ng maraming mga challenges sa buhay, ang prayer din niya sa Panginoon, sabi niya, kung po pwede mo lang din alisin yung mga paghihirap na ito. Pero, nagpa-remind ang Diyos sa kanyang mga salita. At sinabi ni Pablo, I can do all things through Him who gives me strength. Nandun pa rin yung comfort na salita ng Panginoon, a promise of God, na makakayanan niyang gawin ang lahat ng bagay dahil ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. And yan din po yung gusto din na ituro din po sa atin ng Diyos ngayon. No? And Ephesians 6:10 says, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Kung titingnan po natin yung phrase na dyan, hindi po niya sinabing, be strong in yourself. Be strong in the Lord. What does it mean? It simply says, depend on God's strength. Sa lahat ng bagay, hindi po natin magagawa ito kung sa sarili lang natin kakayahan. We need God's strength. No po. So maybe sa buhay po natin ngayon, God is asking us to do something that feels bigger than us. Siguro may mga times, may mga times na may pinapagawa ang Diyos sa atin na mas malaki kaysa sa atin. And maybe sa situation na yan, maybe God is calling us to, pakibasa po yung first bullet. Ano pong ibig sabihin yan? Paglingkuran ang Diyos kahit hindi po tayo sapat or karapat-dapat. We are not worthy, but then God calls us to serve Him. Pangalawa po, take responsibility
even when you feel unprepared. Si Joshua, hindi po siya well prepared. Tinawag lang po siya ng Panginoon, ng Diyos. And sometimes, sabi natin, hindi pa kasi ako ready. Hindi muna ako magsaserve kay Lord. No. Sabi na maybe God is calling us to take the responsibility even when you feel unprepared. Because sa unprepared natin, kung tayo naglingkod, sumunod sa Diyos, gradually God will equip us through. No? Dan po yan, tutulungan pa rin din po tayo ng Panginoon. No? And then the next bullet, step out in faith even when you don't know what will happen. Patuloy rin po natin, patatagin yung pananampalataya natin. Sundin natin yung pananampalataya natin. Kahit hindi po natin alam kung anong mangyayari. No? And obeying even when it is difficult. Mahirap po bang maglingkod sa Diyos? Mahirap po ba? Mahirap or madali? Minsan kasi, ito yung lagi nating naririnig, ano? Sabi natin, sa time na naglingkod ako sa Panginoon, sa time na nanalangin ako sa Panginoon, sa time na every Sunday pupunta ako ng church, bakit dumadagdag yung problema ko? No? May problema ito, tapos dagdag na naman ng isa. No? Maraming mga Kristiyano ang nagsabi niyan. Maraming mga Kristiyano ang nag-testify niyan. No? Pero hindi naman talaga kung madali ang maglingkod sa Panginoon. There's a time talaga na marami tayong problema pagdadaanan. But, God will continually strengthen us. Nasabi niya natin kanina. No? God will help us na mapagtagumpayan yung problema yan. And then, sabi dito, forgive someone even when it hurts. No? Diba? Sabi natin, ako na nga laging nagpapakumbaba, ako na nga laging nagsusori kahit hindi ko nga kasalanan. No? Sino po dito yung ganon? Sino po? No? Ang hirap po magpatawad, tama? Tama po? Ang hirap magpatawad. No, lalo-lalo na kapag hindi ikaw yung may kasalanan, tama? Silence means yes. No? Yes po, hindi rin po talaga madali, pero ito po ay salita ng Panginoon. If marunong tayong magpatawad, papatawarin din po tayo ng Panginoon. No? And then dito, the last bullet, maybe God is calling us to remain faithful even when you are tired and discouraged. Sino pang pagod ngayon? Sino na-discourage ngayon? Napakahinaan ng loob? Hindi po. Hindi din. No, praise God. No? Praise God. No? So, ito is a reminder din sa atin na kahit pagod tayo, kahit nakapapanghinaan po tayo ng loob, huwag po natin i-give up yung faith natin sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Okay po. So, sapat na po ba yung lakas natin para gawin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Hindi pa. Hindi pa. That's why we need courage. Kailangan po natin ang courage. Ano ang courage sa Tagalog po? Katatagan or tapang. Hindi po tapang in bad way. Yung tapang para sa Panginoon. Hindi yung tapang-tapangan. No? Iba po yan ha. Iba po yun. No? So, kailangan din po natin ng courage to face uncertainties. Yung tapang, kailangan po natin ng tapang upang harapin yung mga bagay po na hindi po natin alam. No po? Sabi sa verse pa rin natin, sa verse 9 natin, Have I not commanded you, be strong and courageous. So we need the courage to face the uncertainties. No, si Joshua, hindi niya alam kung hanggang kailan siya mag-lead sa mga Israelita. Hindi po niya alam kung ano yung mangyayari after nilang tumawid sa Jordan. Hindi din po niya alam kung paano eksaktong haharapin yung mga kalaban nila, bawat kaaway po nila. Hindi rin po niya alam kung gaano kahirap yung magiging journey nila. No? Pero may isang mahalagang bagay lang po na alam ni Joshua. Siya po ay inutos ng Diyos na ilid ang mga Israelita.
No? God had commanded him to go. Yun lang po yung alam ni Joshua. No? So, hindi po kailangan ni Joshua na malaman yung buong plano ng Diyos bago po siya sumunod. No? So, dito po, sa courage po na to, we just need to trust God kung ano po yung plano niya sa atin. No? Kasi siya lang naman po talaga ang nakakalam ng lahat. And minsan, ganito din po yung sa buhay po natin. Gusto muna nating malaman ang lahat bago po tayo sumunod. No? Sabi natin, ano kaya yung mangyayari? No? Paano kaya ito? Paano kaya kung hindi mag-work? Paano kaya kung nagkamali ako? Paano kaya kung mas mahirap pala kaysa sa inaasahan ko? No? Minsan gano'n din tayo yung malalaman ko muna, parang sa courting lang to, no? Sa malalaman ko lang kung gaano niya ako kamahal, tsaka ko siya sasagutin. No? Pero malalaman ba talaga natin kung gaano kakamahal ng isang tao? No, hindi din. Kasi nag-change din po yan. Hindi po natin alam. No? So, dito po, no, makikita po natin dito na hindi po palaging ibinibigay po ng Diyos yung buong picture. No, kung ano yung whole na mangyayari. Pero, no, kung titignan po natin, no, sapat lang po yung liwanag na binibigay ng Diyos sa atin para tayo ay sumunod. Doon yung sapat na liwanag na yun, yan po yung nagtuturo sa atin kung paano tayo magtitiwala sa Kanya sa mga susunod po na journey natin. No? Kasi sabi po dito, sometimes faith means moving forward even when we cannot see everything ahead. Yan din po ang ibig sabihin ng faith. Sometimes, no, ganyan, no? Ang faith talaga natin, hindi talaga natin makikita, pero sumusunod po tayo. And faith is trusting God even when we don't know what will happen next. No, ganyan po ang pananampalataya. If we truly have faith in God, kahit man hindi natin nakikita yung hinaharap po natin, nandun pa rin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Parang ito lang, nakikita niyo po yung picture? Parang isang kuruma, isang sasakyan. Sapat lang po, kapag siya ay nagdadrive sa gabi, sapat lang po yung headlight na meron siya para makita niya yung daan. Hindi po niya, di ba tama po sa mga drivers natin dito, no? Hindi naman po natin makikita yung whole na journey, hindi po natin makikita kung may obstacle dyan sa mga daan, tama po? Pero nagko-continue pa rin tayo nagdadrive, tama? Because we also have trust na safety. Safe yung daanan natin, tama po? And ganyan din po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kahit man hindi po natin nakikita yung ahead sa atin, nagpapatuloy pa rin po tayong lumalakad, sumusunod sa Panginoon because we trust Him. No? Yan po ang faith na sinasabi po natin. God may not show us everything, but He asks us to trust Him with the next step. No po? So kung tayo po ay nakakaharap po ng mga uncertainties sa buhay, yung mga bagay na hindi po natin kaya or yung mga bagay na hindi po natin alam, no, minsan hindi rin po natin alam kung ano yung nag-aantay sa atin sa bukas, no. Minsan we don't know what challenges we will face. Sa ngayon, alam natin yung challenges natin. Bukas, hindi din natin alam ulit kung ano yung next na challenge na ibibigay sa atin. We don't know how a difficult situation will turn out. And we don't know what God is going to do next. We don't know what will happen to our plans. Sino dito yung mahilig magplano? No, drawing. Minsan, yes. Minsan nagiging sketch na lang kasi nag-iiba. Tama? Walang kulay. Wala ng kulay. We don't know how long we have to wait. Sino po dito yung nag-aantay hanggang ngayon? Diba? Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo mag-aantay. Kayo na pong bahala kung anong pag-aantay yun, ha? Ano yung ibig sabihin ng pag-aantay na yun. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo mag-aantay. And natural lamang na sa mga bagay na ito is makakaramdam po tayo ng takot. No? But then, sabi po dito, courage is not the absence of fear. Courage is choosing to move forward
even when we are afraid because we trust God. Ang pagiging matapang, no po, ay hindi ibig sabihin wala na tayong kinakatakutan. Nandun pa rin yung takot, pero nandun yung tapang natin dahil nagtitiwala po tayo sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng courage. That's why yung mga uncertainties po natin sa buhay, huwag po nating hayaan na ito yung magiging hadlang para mag-obey po tayo sa Panginoon. No? Kaya yung sinabi ng Panginoon, 3 times niya itong binanggit, yung verses na ito, o yung phrases na ito, kasi alam din ng Panginoon, alam din po ng Diyos, na may time din na papanghinaan ng loob si Joshua, matatakot din si Joshua. Kaya ito po ang sinabi ng Diyos sa kanya. And even sa atin, ito rin po yung mensahe ng Diyos sa atin. So sabi po sa Deuteronomy 31 verse 6, pakibasa po. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Okay po. Ito rin po yung time na nag-uusap si David at Moises, at saka si Joshua. Na sabi pa rin niya kay Joshua, galing po ito sa Panginoon na binigay kay Moses at ipinasa naman kay Joshua. Ang ganda po din ng verse na ito, no, sabi niyan, ang sinabi po ng Diyos, I will go with you. That's why you need to be courageous. No, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord, your God, goes with you. Mean to say, nandyan kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. At yan din po ang mensahe ng Diyos sa atin. No po? Huwag po tayong matakot sa kung ano yung hinaharap po natin dahil kasama po natin ang Diyos. No po? And then sabi din po dito, no, sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Dito po, no, ang sinabi po dito is that huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong panghinaan ng loob. No? We need to be courageous. No po? Because God can be working even when we cannot see what He's doing. Hindi din natin nakikita. Minsan kasi sa atin na nag-aano sa isip natin na parang hindi naman kumikilos ang Panginoon. No, sabi nga din, wait for the Lord. No, may mga panalangin din tayo na parang hindi nasasagot until now. May mga bagay din tayong hinihingi sa Panginoon pero hindi pa sinasagot ng Panginoon until now. Pero sabi niya, be strong. Huwag tayong panghinaan din ng loob. Because even though that we cannot see yung resulta or yung yung pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin, God is still working. No, God is still working. No po. So sabi ko dito, don't let uncertainty keep us from obeying God. Sometimes hindi pa nasasagot yung mga panalangin natin. Mahirap yung pagdadaanan natin. Pero wag po natin hayaan na yung hindi natin alam, ito yung magiging hadlang para patuloy tayong sumunod sa Panginoon. No, sabi dito, pakisabi nga po ito sa sarili po natin, sarili po natin, I may not know what is ahead, but I know who goes before me. Sino po ang suma sa atin? Ang Diyos. Ito rin po ang comfort po na makukuha po natin at may bibigay po ng Panginoon sa atin. Sabi nila, hindi ko man alam ang mangyayari bukas. Alam ko kung sino ang kasama ko ngayon. Which is ang Diyos. No po? Kaya kung hindi po natin alam lahat yung mga mangyayari, ano po ang dapat natin gawin? Magtiwala sa Panginoon. No, that is the courage. Next one, hindi lamang po sapat yung lakas at yung courage na kailangan po natin. Kailangan din po nating piliin ang pananampalataya kaysa sa takot. Sino bang natatakot ngayon? Sino ang natatakot mamatay ngayon? Are we ready? Not yet. May takot pa po ba tayo? Meron pa. Okay, so dito po faith over fear. No?
Sa verse po na ito, sabi niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Huwag po tayong matakot, sabi niya. No? So, nung sinabi din po ni ang Diyos po talaga, alam niya na may time din na matatakot si Joshua. May time din na mapapanghinaan din siya ng loob along the way. But then, ang sinabi ng Diyos kay Joshua na do not be afraid, do not be discouraged, hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ni Joshua na matakot. Nandun pa rin po yung takot. Nandun pa rin yung takot, pagod, no? Panghihina ng loob. Pero ang mahalaga po dito, no, natatandaan po natin, ang pagkakaroon po ng takot ay hindi po nangangahulugan na wala na po tayong faith. Ang ibig sabihin po ng faith over fear, kahit na nananampalataya na tayo sa Panginoon, makakaramdam pa rin tayo ng takot. Pero, ang gusto ng Panginoon dito is huwag nating hayaan na yung takot ang mangunguna at mahuhuli yung pananampalataya. Mangunguna dapat pa rin yung pananampalataya natin kaysa sa takot na meron tayo. Because faith does not mean absence of fear. May takot pa rin. Pero despite sa takot na yan, nandun pa rin yung comfort ng Diyos sa atin na sasamahan din po tayo. No? Kasi dito po natin makikita yung fear, yung different ng fear, discouragement, and faith. The fear says, hindi ko kaya to. Paano pag nagkamali ako or paano pag nag-fail ako? What if something goes wrong? Ano kung may mangyayaring masama? What if I am not enough? No? And discouragement says, there is no use trying. Wala ding saysay. Just give up. Nothing is going to change. No? Minsan kasi yung fear and discouragement nangunguna kaysa sa pananampalataya. Pero ano po ang sinasabi ng faith? Faith says, God is with me. God will help me. I may not know what will happen, but I can trust God. No? Pakisabi nga po sa inyong mga katabi, God is with you. God is with you. God will help you. God will help you. Trust God. Trust God. No po. So dito po, no, makikita po natin talaga na kapag may faith tayo sa Panginoon, magpapatuloy po tayo. No? Magpapatuloy po tayo. Sabi dito, fear looks at the problem. Yes, the more na natatakot tayo, the more na problem yung nakikita po natin. But the more na pinapalakas natin yung faith natin, nakikita po natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. No? Hindi ibig sabihin na yung faith, kapag nananampalataya tayo, hindi na natin nakikita yung problema. Nakikita pa rin natin. But we choose to trust God rather than fear. Na po. So, dito po sa Isaiah 41:13, sabi dyan, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. No? Ang ganda, parang sinasabi dito na, huwag kang matakot. Hawak kita. Tutulungan kita. No? Ang ganda nung panghawakan natin ang salita ng Panginoon, no? So, we can bring our fears to God. No? Sabihin natin, Lord, be honest sa kung ano yung nararamdaman natin. Lord, natatakot po ako. Lord, hindi ko po alam kung ano yung mangyayari. Lord, hindi ko po alam kung kaya ko. Pagkatapos natin in-lift up ito sa Panginoon, we need to trust God kung ano yung gagawin din po niya sa atin. And Psalm 23:4 then sabi dyan, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Ito ay awit ni David. Tama po. Sabi dyan, so, sabi dito sa darkest valley na yan, ibig sabihin, the darkest, it represents death and challenges. Pero anong sabi niya? I will fear no evil, for you are with me. Nandun pa rin sabi ni David, hindi ako matatakot kasi nandyan ka. No. Fear may be present, but God's presence is greater than our fear. Presensya po ng Diyos ay mas malaki kaysa sa takot. And Psalm 34 verse 4 says, I sought the Lord and He answered me
He delivered me from all my fears. Hindi po sinabi ni David na hindi siya natakot. Natakot din siya. Pero nang siya'y natakot, tumakbo po siya sa Diyos. So sa time din po na nakakaranas po tayo ng takot, huwag po tayong tumakbo palayo sa Diyos. Kundi patuloy tayong tumakbo palapit sa Diyos. No? Because we cannot conquer fear in our own selves. We need still God para ma-conquer po ito. No po? So, lagi po natin tatandaan yung mga mensahe na to. And then, dito rin po sa 2 Corinthians 4:16 says, "Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day." Sa time din na discourage tayo, minsan pagod yung katawan natin. Outwardly, physically we are tired, we are discouraged. But inwardly, meaning to say, our spirit will be renewed day by day. Ang Diyos pa rin po ang magbibigay sa atin ng lakas spiritually to continually na mag-serve sa Panginoon. No, napatuloy pa rin na i-choose natin yung faith natin over discouragement or fear. No, yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi dito, fear may be present, but God's presence is greater than our fear. Sapat na po yung presensya ng Diyos sa atin. Amen? Amen. And for the last time, God's presence. Kailangan din po natin yung presensya ng Diyos. God's presence is our confidence. In Tagalog, ang presensya po ng Diyos ang ating katatagan. No? Paano tayo nagiging matatag? Dahil pa rin po sa presensya at biyaya po ng Panginoon sa atin. Sa verse 9 natin, sa last na phrase, sabi dyan, "For the Lord your God will be with you wherever you go." Ganda, no? Kahit saan daw tayo magpunta, nandun yung Panginoon ng Diyos sa atin. Nandun yung tulong na nagmumula sa Diyos na po. And ito rin po yung pinakamahalagang kailangan po ni Joshua in that time. Kailangan niya yung presensya ng Diyos. No, hindi sinabi ng Diyos kay Joshua na madali yung journey. Hindi niya ipinangako na wala siyang magiging problema. But then, ang ipinangako po ng Diyos, dito po sa verse 5, "As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you." No. Ito rin ang mensahe ng gusto din na sabihin sa atin ng Panginoon. As I was with Moses, sasamahan din po tayo ng Diyos. Hindi din po niya tayo pababayaan at hindi din po niya tayo iiwan. No? So, yung confidence din dapat na meron tayo ay magmumula sa Panginoon. Because God's presence changes the way we face difficulties. Minsan, kung nandun yung presensya ng Diyos sa atin, mag-iiba po yung perspective natin. Nandun pa rin yung problema, nandun pa rin yung situation na maaari nating harapin, nandun pa rin yung uncertainty, nandun pa rin yung uncertainty na mararamdaman natin. But we are no longer facing them alone. Hindi po natin ito hinaharap ng mag-isa po lamang. No? So, ito po rin po kasi yung foundation ng lahat. No? Why can Joshua be strong? Because God is with him. Bakit kailangan ni Joshua na maging courageous? Because God is with him. Bakit kailangan hindi siya matakot or ma-discourage? Because God is with him. Sabi po sa Deuteronomy, no? Ito po, no, God's presence does not always remove the problem, but His presence gives us confidence to face the problem. No? Ito yung presensya ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin na hindi na natin mararanasan yung problema. Pero yung presensya ng Panginoon, yun yung nagbibigay sa atin ng tapang or kakayahan para patuloy na maharap or harapin yung mga problema. And for sure, dito rin po tayo magtatagumpay dahil din po sa biyaya at grasya ng Panginoon. No po? Sabi sa Deuteronomy 31 verse 8, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged."
So, ibig sabihin, before pa tayo nagpunta dito sa Japan, alam na ng Diyos kung ano yung gagawin natin. Alam na ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa atin. The way pa tayo pumasok dito sa ICF, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa atin. No? Sabi nga nun, before pa tayo pinanganak, alam na ng Diyos. May plano na ng Diyos sa atin. Even nga, sabi nga natin, God is all-knowing God. Even nga yung number ng hair natin, alam niya ng Panginoon. No? Kaya ang Diyos lang po yung nakakalam. That's why, alam ng Diyos kung ano yung purpose kung nandito tayo, and alam din po ng Diyos na siya rin yung patuloy na gagabay sa atin along our journey dito sa mundo. No po? And Matthew 28 verse 20 says, ano pong sabi dito? And surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung last na phrase na dun sa greatest commandment ng Panginoon. Sa pagpapatuloy natin pagbabahagi or pagsunod sa Panginoon, ito rin yung promise ng Panginoon. Surely I am with you always to the very end of the age. Hanggang sa hindi po tayo mamamatay, nandun pa rin ang Diyos na sasama po sa atin. No po? And Psalm 46 verse 1 says, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa lahat ng troubles natin, nandun natutulong pa rin ang Diyos sa atin. No po? Kaya kapag dumating po yung situation na hindi po natin alam kung paano harapin ang isang bagay, no, wag po nating tanungin sa sarili natin na paano ko ito kakayanin. Instead, tanungin po natin, kasama po ba ang Diyos? Kasama po ba natin ang Diyos? Amen. Amen. The answer is yes. That's why sabi dito, kapag tinawag tayo ng Diyos na gumawa ng isang bagay na mahirap, anong sagot? God is with you. Kapag hindi po natin alam kung ano yung mangyayari, God is with us. And then kapag natatakot po tayo, God is with us. Kapag discouraged tayo, God is with us. Kapag hindi mo nakikita ang mga susunod na mga hakbang, God is with us. Everything we do, God is with us. No, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, God is with us. Always remember na hindi po tayo pababayaan po ng Panginoon. And I just want to close this with a short testimony, no? Gusto ko lang din po talagang i-share dito kasi sa time po na before po kami pumunta ni Pastor Emerson dito, hindi rin po namin alam kung ano yung mangyayari. Kasi upon graduating, agad-agad na pinaprocess na yung paper papunta dito. Hindi din po namin alam kung ano yung mangyayari. Hindi din po namin alam kung kakayanin din yung ministry. Hindi din po namin alam kung sa akin din personally, hindi ko din alam kung same ba yung situation sa Pinas at saka dito in terms of ministry. Hindi din namin alam kung paano makipaghalubilo sa mga tao. No, maraming mga bagay din na hindi din namin alam. And ang prayer din namin noon, sabi namin, Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa ministry ito, you close the door. Pero kapag sasamahan mo po kami dito sa ministry ito, you open the door. And praise God. Sabi namin, may ano pa nga doon na nag-iisip kami kung what if hindi na, sa akin personally yan, what if hindi na matutuloy. Pero, the more na tinatakbuhan natin ng Diyos, the more na hahabulin tayo ng Diyos. No? And praise God kasi even though na maraming what ifs, although maraming mga uncertainties din, praise God kasi nandito kami nagpapatuloy at naglilingkod sa Panginoon. And testify din namin yung time na hindi man din namin alam kung anong mangyayari, pero sinamahan pa rin po kami ng Panginoon. No? Marami po tayong iba't ibang mga sitwasyon sa buhay na hindi din natin alam kung until now. No, hindi din namin alam kung hanggang kailan kami, kung ano yung mangyayari sa ministry, kung makakayanan pa ba namin yung
ministry ni pagkakaloob ng Panginoon sa amin. Hindi din namin alam kung paano din namin parang mapalago pa ang church natin dito. Hindi din namin alam kung ano pa yung mga methods or strategies na kailangan din namin magawa pa. Then, we know that God is with us. We know na tutulungan din kami ng Panginoon sa biyaya at grasya niya. That's why, marami man tayong mga uncertainties sa buhay, do not lose hope. Huwag natin give up yung faith natin, kundi patuloy lamang tayong sumunod sa Panginoon. Because when we obey God, kung sumunod po tayo sa Panginoon, everything will be okay. Everything will be in a good place. No? So, itong mensaheng ito, habang ginagawa ko ito, sabi ko parang ang hirap. Mahirap. Kasi personally din, yung mensahe ng Diyos ay hindi lamang para sa inyo, kundi kami rin po yung unang nakakaramdam ng conviction ng Panginoon. So, ano man pong mangyari sa buhay po natin, mahirap man, pero kailangan po natin magpatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. No, hindi man natin nakikita yung hinaharap po natin, pero sabi po ng Panginoon, be strong, be courageous, choose faith over fear, because God is with us. Salamat po, at yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin sa hapong ito. So tayo pong lahat ay tumayo at i-close po natin ito sa prayer. Yes, so Lord God, we thank you so much, God, for your word. We thank you, God, for reminding us how faithful you are. And even, Lord God, yung mga promises mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa comfort words mo, Panginoon, sa amin. May mga bagay man, Panginoon, sa buhay namin na hindi po namin alam. May mga bagay man sa buhay namin na hindi din namin maintindihan. May mga bagay man, Panginoon, na nangyayari sa amin na hindi din namin maintindihan. But then, Lord God, we thank you so much for your love and for your promise na nandyan ka lagi, Panginoon, sa amin. And truly, indeed, Lord, na sa mga uncertainties sa buhay namin na hindi namin alam kung ano yung mga dapat namin gawin. Lord, I pray that may continue to help us go through with these uncertainties, na patuloy namin mapagtagumpayan sa biyaya at grasya mo, Panginoon. Marami mang mga katanungan sa kaisipan ng bawat isa, Panginoon, patungkol sa pananampalataya, Panginoon. Lord God, I pray that may continue na tulungan niyo po ang bawat isa na mapaalala, maging malinaw sa kaisipan din ng bawat isa. And continue to give us the strength, the courage, even, Lord God, the faith na kailangan namin na maging matatag despite of the challenges sa buhay, Panginoon. And Lord, we also ask for your presence to be with us all the time, Panginoon. We thank you, God, for everything. We thank you, God, for your words. We thank you, God, for your love and kindness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And Lord, sa iyo namin ito pinagkakatiwala. Yung buhay namin na patuloy na maglingkod sa inyo. We commit to you everything, Panginoon. Lord, we thank you so much, God, for your word. We thank you so much, God, once again for everything. And Lord, lahat ng papuri, pasasalamat, we give it back all to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong kapo. Makibukas po tayo sa ating Biblia po sa Acts chapter 20 verse 35 po. Ito po yung nakasaad. And everything I did, I show you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said,
it is more blessed to give than to receive. Amen. Onegaishimasu, Sir Marisa, Sir Ulit. Let's pray po. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po, Ama, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Ama, sa mga pagpapalang aming natatanggap mula sa iyo. Puri na pasalamatan ka, Ama, sa araw-araw na iningatan mo kami, ginabayan mo kami, Lord Ama. Salamat din po, Ama, sa time ng bawat isa, Lord Ama, na sa araw na ito na ibinigay nila upang mapapuyan ka. Pasalamatan ka, Ama, sa yung mga gawain din po, Lord Jesus. At salamat din po, Ama, sa pastor o pastora namin, yung ginamit upang magbahagi ng yung mga salita. Salamat din po, Ama, sa mga salita naming narinig mula sa mga pastor, Lord Ama. Naway, Lord, ang yung mga salita, Lord, namin na pakinggan sa hapon na ito, naway magamit namin maisa-isip man sa buhay namin, Lord Ama, na ano man ang mga pinagdadaanan namin sa buhay, naway, Lord, ay ang isipin lang po namin ay medyo sa buhay namin na siyang kumikilos sa araw-araw namin pamumuhay, na ikaw lang, Diyos, ang mapupurihan, mapasalamatan, at napakabuti mo, napakadakila, Mama, sa aming nabuhay, Lord Ama. At Lord, salamat din po, Ama, sa Titus offering na ibinahagi ng bawat sa Lord Ama. Ikaw na po ang magbalik ng pagpapala sa bawat isa sa amin. At ganoon din po, Lord Jesus, Titus offering na ibinahagi ng bawat sa Lord Ama, naway magamit namin ito, Lord Ama, sa yung papalago ng iyong iglesia, Lord Ama, at naway marami pa po kaming kaluluhan na may dala sa iyong pananambahan, Lord Ama. Kaya, Lord, i-bless mo po ang bawat sa amin, lalo na po, Ama, sa iyong mga trabaho. Pagpalaingatan mo din po ang bawat sa amin, lalo na sa aming pag-uwi, Lord Ama. Ikaw na po ang kasama namin sa araw-araw namin pamumuhay. Kaya, Lord, ang lahat ay binabalik namin ang papuri at ang pasasalamat sa matamis mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo dadako sa ating anunsyo ay welcome po natin ang mga bisita from Pukasaki. Sister Rohan, Sister Phoebe, tsaka si Nanay Lelia. Welcome. We're glad you are here po. Welcome po dito sa simbahan. Weekly prayer meeting po every Wednesday 8 p.m. via Zoom po. So mga gusto pong mag-attend, mag-join ng ating prayer meeting every Wednesday po yan. Pag wala na po tayong trabaho at nung na po tayo sa ating bahay ay approach po natin yung mga pastor, yung mga kasama natin dito. Prayer request po kay Tita Ana po. Pag may prayer request po tayo, pwede pag-isulatan po, tsaka ilagay sa box. Sunday worship service po.
August 30 po, 2026, 2 p.m. at Shawa Simura, Tokaishi. Sunday worship service, August 30, at Higashi Kariya. Dito naman po ay sa Kariya. Music Fellowship. Sa August 29 po, time po ay 1 to 6 p.m. At Kariya, Ondo Poen. Ang food po ay patlak, merienda. Next po ay ang ating youth fellowship sa September 26 po. September 6 po at 2 p.m. Ang food po natin ay Pat Bless. Joint fellowship po ito. Kariya at saka dito po, Nagoya. At Adult Sunday School. Adult Sunday. At September 30, 2 p.m. at Shawa Simura Tokaishi. Ang food po natin ay Pat Bless ulit. Joint fellowship po ito. Kariya at Nagoya po. At Team Sunday School po, pag may mga Sunday school. pag may mga anak po tayo na teens, yung mga kabataan, age 12 to 19, inaanyayahan po namin na mag-attend ng Sunday School kasi dito po, yung mga kabataan, may mga tanong po sila, yung mga pastor na po ang sasagot. Saka, Adult Sunday School po every Sunday before worship service at 2 p.m. Kanina po, gaya ng sinabi ni Tita Ampi na dapat mag-attend tayo ng Sunday School kasi dito natin napapalawak yung karunungan natin, yung kaalaman natin sa Biblia, sa Diyos. Nasa Mission International every last Sunday of the month before worship service. At Bible study po, inaanyayahan po namin yung mga may gusto ng Bible study. Approach nyo lang po yung mga pastor para ma-set yung schedule po. At ICF Nagoya Young Adult Fellowship, dito po ay ages 20 to 45 years old. Every first Saturday of the month, 2 p.m. ICF Nagoya Adult Fellowship every second Saturday ng 1, 2 p.m. po. At ICF Teens Fellowship po, ages 12 to 19 every third Saturday, 2 p.m. din po. Tsaka ICF Kariya Fellowship every fourth Saturday po, 1:30 p.m. Tsaka ICF membership. Sa mga gusto pong magpa-member na dito na hindi pa member ng ICF ay welcome po kayo. Tsaka ICF polling card. Inter-Christian Fellowship, Nagoya Church of the Nazarene. Facebook. Ito po yung Facebook natin. Please like, share, and subscribe. At tayo po tayo para sa ating closing song.